Buksan po natin ating Bible sa 1 Timothy chapter 2 verses 19 up to 26. 2 Timothy, sorry. 2 Timothy chapter 2 verses 19 up to 23. Chapter 2 verses 19 up to 26. 19. Okay? 2 Timothy chapter 2 verses 19 up to 26. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal, the Lord knows those who are His. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. But in a great house there are not vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Free also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace, with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do His will. The word of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dalangin po tayo sandali. Lord, pagpalain niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita, nang sa ganun po, O Diyos, hindi po kami magiging disobedient sa iyong salita, hindi kami magiging hearers lamang, kundi magiging doers po kami, Panginoon. Hayaan niyo po, O Lord, na maipagamit po namin ang aming sarili sa iyo para sa ikapag-advance ng iyong kingdom. And this we ask you, in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Ano nga yung topic natin? God's expandables. Expandables? Expendables. Expendables. Akala ko yung palabas. Nakuha ko yung title na ito sa Expendables. Napanood ko na kasi ang Expendables 3. So, tinignan ko ang meaning ng Expendables para naman magiging more meaningful ba, maintindihan natin. Baka Expendables lang tayo, hindi natin naintindihan. So, unang meaning ng expendable ay subject to use or consumption. So, kung ikaw ay God's expendable, dapat nagagamit ka ng Lord. Hindi ka naka-reserve, hindi ka nakatago. Okay? Isa pa is not worth salvaging. Ang ating pagkaintindi kapag pinapatay ay sinasalvage. Salvage in a good context ay sinisave mo baga. Okay? So, dispensable. Naintindihan niyo ba ang salitang dispensable? Nalalagyan. Nalalagyan. Lalalagyan. Dinidispensa mo. Dinidispense mo. Kumbaga, kagaya namin, nagbibigay kami ng gamot, yung mga gamot na kabuti, ilalabas namin yun, dinidispense namin. Okay? So, medyo naiiba pagka na-dispose. Kasi ang dispose, itatapon mo. Hindi mo na i-reuse, dinispose mo na. Kaya nga, pag sinabing disposable, hindi mo hinugasan, tinapon mo na. Iba ang disposable kaysa dispensable. Naiiba. Okay, so isa pang meaning ng expendable is open to sacrifice in the interest of gaining an objective, especially a military one. Kaya nga, yung movie nga na Expendables, halos lahat ng mga bida ay ando doon na. Parang wala nang katril-tril, sila nagsama-sama eh. Wala nang kalaban-laban. Pero sang katirba naman yung kalaban nila. Pero hindi natin pag-usapan yung movie na Expendable, kundi tayo bilang isang God's expendable. Okay? So, one thing that annoys me kasi is when I wanted to use something and it's not available or couldn't be found. Na-annoy din ba kayo pagka ganon? Lalo sa bahay, mahilig ka kung kumain ng mangga, nagbabalot ako ng mangga, ginagamit ko yung peeler. Tuwing
magbabalot ako ng mangga, Wala yung hanap ako filler. ng hanap ng filler. Minsan naisip ko, tinapon na ata din yung filler para hindi ako magbalot ng mangga. Pero pag hindi hinahanap, Nandoon. Nandun. Hindi lang ito sa filler, kundi may bagay kang pagmamay-ari mo, tapos sa oras na gagamitin mo, hindi mo makita. It's annoying. Di ba? So, how much more kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, pagmamay-ari ng Diyos, tapos nais gamitin ng Diyos, hindi ka available, hindi ka masumpungan, hindi kaya annoying sa Lord yun? Bigla tayong tumahimik. Kailangan kami doon, wala ka. Okay, so how about when God wanted to use us and we're not available? Magandang challenge yan. Okay, so John chapter 7 verse 6, mayroon kasing iba, sabi nila hindi pa daw sila ready, in God's appointed time daw magpagamit sila sa Lord. Pero sabi ng John chapter 7 verse 6, then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. John Always. 7:6. Always ready kaya tayo? Medyo challenging ang topic na ito. Hindi ito yung topic na ganado tayong mag-cheer. Okay, so ang aim natin sa topic na ito, una is for us to become expendables in the house of God. Pangalawa is for us to be used by God as often as possible. Kasi sabi doon sa ating binasa, mayroon sa house daw ng Lord, mayroong gold and silver, mayroon ding wood and clay. Ang gold and silver, hindi mo yan madalas gamitin. Pwede na lang sa silver siguro ng kutsara, madalas natin gamitin. Pero naalala ko, yung kapatid kasi namin, Siman, yung panganay, binilhan niya yung papa ko ng yung set ng cutleries ba na gold-plated. Hindi pa yun pure gold, gold-plated lang. Pero hindi namin ginagamit yun araw-araw. Hindi ko nga maalala, nagamit namin yun eh. Gold-plated ba naman eh? Naka-attach case. Sinubukan nga namin isang la kasi nung time na yon 1988, worth 20,000 pesos. So sinubukan namin isang la. Biruin mo ba naman gold-plated na kutsara? So, kung ikaw ay hindi expendable, hindi ka nagagamit, paminsan-minsan ka lang nagagamit. Naka-reserve ka, hindi ka for common use. So, ang isang aim natin na ito is for us to be used by God as often as possible. Maganda naman yung araw-araw nagagamit ka ng Lord, hindi yung tuwing linggo lang. Masaklap kung hindi lang tuwing linggo. Isang beses lang, isang taon. Pag birthday lang, pupunta sa simbahan. Okay, so tingnan natin ang context kung saan niya sinabi ang bagay na ito. Sa verse 1, sabi ni Paul kay Timothy, be strong in the grace of our Lord Jesus. Para maintindihan nyo ang movie, umpisahan nyo ang umpisa. Ganon din, bago tayo nakarating sa verse 19, na sinabi niya that the Lord knows who are His, tingnan natin ang context. Sabi ng verse 1, be strong in the grace of our Lord Jesus. Pangalawa, sabi niya sa verse 2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others. So si Timothy daw, tinuruan ni Paul, magturo din ng marunong magturo. Nasusundan ba? Yes. Okay, klaro naman siguro yon. 4 generations yon. Si Paul nagturo kay Timothy, si Timothy nagturo sa marunong magturo, nakarating sa 4th generation. Okay? So sabi sa verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Sayang, wala si Sister Carmen at na-share niya ang verse na ito. So, hindi lang magturo, hindi lang mag-strong sa grace ng Lord, dapat mag-endure ng hardship. Sabi pa ng verse 4 or verse 5, you must not be entangled with the affairs of this life. I think this is verse 4. Kailangan ko pa bang Tagalogin yan? Hindi ka buhol-buhol. Yan bang, hindi ka masyadong hindi ka magkaroon ng conflict sa interest, sa affairs, sa buhay na ito, sa mundong ito. Nasusundan ba? Parang mga sundalo nga, na nasabi ko nga, yung mga CIA ay hanggat maaari, hindi sila mag-asawa kasi yung mga mahal nila sa buhay, magiging in danger yon, maging sagabal pa yon sa mga misyon nila, lalo pagka undercover. Nakukuha nyo? So, dapat bilang isang Kristiyano, expendable ng Lord, hindi ka
ma-entangled with the affairs of this life. Sabi pa ng verse 5, verse 4 nga yun, kasi andito ang verse 5, sabi ng verse 5, you must obey the rules to obtain the crown. Maging topic ni Pastor Bobby ito. Hindi ka pwedeng magka-crown kung nagko-compete ka bilang athlete tapos hindi ka nag-o-obey sa rules. Parang sa boxing na lang. Hindi porket malakas ka sumuntok, pwede mong tirahin sa bayag. Maminusan ka nun. Foul yun. Against the regulation yun. So, bilang ang gustong sabihin ni Paul, bilang lingkod ng Diyos, dapat ikaw din sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa regulations ng Lord. Klaro ba? Amen. Am I speaking too fast? Amen. Amen din. Okay lang. Hindi ako mabilis. Ayos lang pa. Okay. Tama lang. Okay, so pagdating sa verse 6, sabi naman dito, you must be a hard-working farmer to partake the crops. Okay na din. Kasi nga, ano yung tatlong klase ng taong binanggit dito, Pastor Bobby? Yung athlete, Athlete, sundalo, at saka farmer. Okay, so kanina binanggit ang sundalo, endure hardship as a soldier, then bilang isang athlete, mag-obey ka sa rules, then as a farmer, hardworking ka. Hindi pwede sa isang farmer na hindi ka hardworking. Ang hirap kaya maging magsasaka. Tayo nga, naarawan lang tayo isang araw, nangitim na tayo agad. How much more sa isang magsasaka, araw-araw na aarawan. Pero wala ka narinig sa kanila, ang hirap naman, ayaw ko na, ang init. Wala. Tayo kaya, hardworking kaya tayo sa bilang mga expendables ng Lord. Teka Lord, tagal kong iningatan tong balay ko. Ako nga, nasanay na Okay, so, sabi pa ng verse 7, consider what I say and may the Lord give you understanding in all things. Okay, self-explanatory naman siguro yan. Then, pagdating sa verse 10, therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So, ang gustong sabihin ni Paul, dapat mag-endure ka all things para sa kaligtasan ng mga nakikinig. So, bilang expendable ng Lord, kaya nga ang mga expendables is aiming for the achievement of the objectives for as a sacrifice, for a better purpose. So, as a better purpose, dapat mag-endure all things ka sa salvation ng mga nakapakinig or mga taong nakapaligid sa iyo. Nasusundan ba? Okay. Then, pagdating sa verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Approved ka ba sa God sa pamamagitan ng pangit, pag Tagalogin natin paghiwa-hiwa mo sa salita ng Diyos. Yun bang marunong kang marunong kang mag-interpret, marunong kang mag-understand, marunong kang may knowledge and wisdom ka sa God's word. Kaysa naman servant ka ng Lord, Christian ka, kilala kang bilang isang Christian, pagdating sa Bible, konti lang yung alam mo. Puro ka lang John 3:16. Sa lahat ng topic mo, John 3:16. Yun naman pala, yun lang alam mong topic. John 3:16. So, rightly dividing the word of truth is hindi ka maitutwist, hindi ka kayang itumba ng mga nakikipagtunggali sa iyo, although hindi ka nakipagdebate, pero alam mo ang katotohanan. Amen? Okay. Pagdating sa verse 16, but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Ang shun is iwasan. Avoid profane and idle babblings. Naintindihan niyo ba yung idle babblings? Yung mga walang kwentang usapan ba? Ayan, pinag-aawayan kung sino ang tatay ni Moses. Hallelujah! Ano naman ngayon kung sino tatay ni Moses? Ito, hindi tayo lalayo. Marami, ang tagal na nagdebate ng protestante at saka katoliko, ang kanilang pinag-aawayan kung si Mary daw ay virgin o hindi. Ano naman kung virgin o hindi? Nakakatulong ba yun sa relasyon mo sa Lord? Isa pa sa pinag-aawayan nila is kung si Mary daw ay may ibang anak o wala.
Sabi ng Catholic, walang ibang anak. Sabi ng born again, may ibang anak. Well, ano naman ngayon kung may ibang anak o wala? Nagbago ka ba? Mind your own business. Di ba? So yan ang sinasabi niya. Avoid profane and idle babblings. Kasi may mga tao na kahit yung kung sino yung unang anak, pangalawang anak, kilala, sunod-sunod. Tapos, ang galing nila sa debate, verse by verse. Alam na alam. Yun naman pala, pagdating sa pagsasabuhay, butaw, palpak, Boom, panis. boom, panis. Boom, panis. So, sabi sa verse 17, and their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort. May mga tao daw na mahilig makipag-debate, mahilig makipag-argue, kasama na doon si Hymenaeus and Philetus. So, ang kanila daw message will spread like cancer. Tingnan natin ang verse 18. Who have strayed concerning the truth. Ang mga nakikipag-debate daw, mga mahilig sa idle babblings, they have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past and they overthrow the faith of some. Nasusundan. So dahil daw sa mga arguments na yon, dahil sa mga debates na yon, yung faith ng iba ay napapariwara. Okay, dito papasok ang verse 19. So sa kabila ng mayroong mga lingkod ng Diyos, sa kabila ng mayroong mga mahilig makipagdebate lang, sabi ng verse 19, the Lord knows who are His. Alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Amen. Amen. Sa panahon ngayon, kung hindi ka equipped sa God's Word, hindi ka equipped sa Word of God, hindi strong yung discernment mo, napakadali kang i-impress ng mga lingkod ng Diyos. Lalo na kung ang kanilang congregation, ang kanilang church ay maraming dumadalo. Gawain ng Diyos ito. Mabuti pa sila. Samantalang yung God Musay, magsasampung taon na, kukunti na. Pwede mo pang sabihin na, ito example lang, pwede mo pang anuhin na, ay, mabuti pa yung ganito. Ang laki ng church nila, ang gaganda ng church nila. Pero sabi doon, the Lord knows who are His. Na pwede na yung gifted sa healing. Na mayroon nagsabi sa akin na church dito na alam ko kulto yun, ay hindi ko na kailangan banggitin sa inyo ang pangalan. Sabi nila, si Pastor Edmond pala hindi naniniwala sa pagpatong ng kamay. Kasi bibihira ako magpatong ng kamay. Kung hindi ako nililid ng Lord na magpatong ng kamay, hindi ako magpatong ng kamay. Pero kung ilid ako, why not? Ini-encourage ko naman ang tao na magpa-pray over, magpatong ng kamay, pero hindi ko ugali na tuwing service nagpapatong ng kamay. Kasi sa kanila, laging may pagpapatong ng kamay. Worker na, papatungan ng kamay, mangisay-ngisay pa. Hallelujah! Ginagawa na lang kasi nilang pang-inganyo, Pastor. Tapos, tuwing papatong ng kamay, mangisay-ngisay pa. Parang napupusis ka pa ng demonyo. Kristiyano na, may sakay ka pa. Hallelujah! Ewan sa atin. Nakumba niya naman mababa. Ganun yan sa how. Parang linggo-linggo na lang natutumba, pero yung ugali hindi natumba. Hallelujah! Hindi ko tumba. Wala ako tinutukoy ha, example lang yon. Sabi nila, ay si Pastor Edmond pala hindi naniniwala sa pagpatong ng kamay. So, kahit answered prayer pa yung mga tao na yon, kahit marami pang pinagaling doon, the Lord knows who are His. Amen. Okay? So, yan ang sabi ng verse 19. So, if you belong to the Lord, you must be expendable. Amen. Nagagamit ka dapat ng Lord, hindi ka nakatago. Kaya nga sabi ng Biblia, anong saysaydan ng asin kung hindi ito na-i-apply, nakatago lang sa sisiplan? So kung ikaw ay hindi expendable, para kang pagkain na nakalagay sa isang lalagyan, nakakapaglaway pero hindi ka nakakalunas ng gutom kasi nanatili ka sa isang lalagyan. Hindi ka expendable. Yung ilaw na nilalagay lang sila. Gamot, hindi na mainiin. Ang gamot. Exactly. Okay? So, it's not a good thing to use things or people who don't belong to you. So, maging si Lord man, dahil alam niya kung sino yung sa kanya, hindi niya ginagamit yung hindi kanya. Kasi sa atak, gamitin mo yung,
Ayaw ko kung mayroon kayong ugali na ako'y inis na inis talaga kapag ang gamit ko pinakialaman ng iba. Lalo naman kung asawa. Asawa ko pinakialaman ng iba, mag-giyera na. World War III na. Talagang ganun. Gera na talaga yun. Di ba? Ganun din si Lord. Hindi siya mahilig gumamit, makikigamit ng hindi kanya. So kung ikaw ay kay Lord, dapat kagamit-gamit ka ni Lord. Lagi kang nagagamit ni Lord. Amen. Okay? So, tingnan natin. Ownership is what gives you authority to use. Does it make sense ba? Amen. Tingnan natin ang ownership ni Lord sa atin. Okay. Ephesians chapter 1 ito, hindi chapter 2. Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Tayo ay purchased possession ng Lord. Binili. Anong binayad niya? Dugo. Blood of Jesus. Okay? So tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Why are you not your own? Because we are God's purchased possession. Sabi pa ng verse 20, inulit pa niya, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, ang may karapatan pala sa buhay natin, sa mga katawan natin ay ang Diyos kasi pagmamayari tayo ng Diyos. Pero sa totoo lang, sinong gumagamit ng buhay natin? Tayo lang. Hindi natin naintindihan na we belong to God. We are God's purchased possession. Klaro ba? Bakit ganyan na reaction niya? Okay, so, variations in the great house or house of God. Kasi yun ang sabi niya na in the great house, hindi daw gold and silver lahat, kundi may variations. There are vessels of gold and silver. Mayroon din namang, there are also vessels of wood and clay. Sa tingin mo, kung ikaw wise ka at ikaw ay hindi naman nagyayabang, ano ang gagamitin mo araw-araw? Yung sandok mong kahoy, wooden or yung gold? Araw-araw? Sandok na kahoy. Sandok na kahoy, di bali na mawala, kahit itapon mo pa, kahoy lang yan. Kahit na magasgas. Kahit na magasgas. Ay siguro siguro kung ang gold ang sandok mo, gold kutsara, tatalian mo na, baka iuwi ng bisita mo. Tuwing may okasyon lang. Gagamit. So, ganyan din daw sa house ng Lord. Mayroong vessels of gold and silver, mayroon ding vessels of wood and clay. In the other context, mayroong some for honor and some for dishonor. Sa NIV, ang some for honor ay special purposes. Pero sa New King James Translation, some for dishonor, pero sa NIV, common use. So, ikaw ba ngayon ay for special purpose or common use? Nagagamit ka lang ng Lord once a year, twice a year, or every day? Wala pa rin. Amen. Mahirap ata mag-amen doon. So, ganyan din daw, naiiba daw sa great house ng Lord. Okay? So, 1 Corinthians, paano natin malalaman kung ikaw ay gold or silver or wood or clay? Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12 up to 15, now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear. For the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Sabi ng verse 14, if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Verse 15, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Naintindihan niyo po ba yun? Kung ang paglilingkod mo daw, idinaan sa apoy, idinaan sa test, and it endures, nag-survive, it serves as
precious stones, silver and gold. Kasi ang silver and gold, hindi yan masusunog sa apoy. Pwedeng matunaw, pero hindi masusunog. Unlike sa wood and clay or straw. Nasusundan nyo? So, may mga tao ba na napaka-delay nilang mag-serve, pero noong na-test, wala, nagwalay agad, bumigay agad. Kasi hindi sila gold and silver. Not in the context na bihira lang magamit, but they survive after the test. Malinaw ba? Amen. Amen. Okay, so, pang-apat, how can we be useful for the master and prepared for every good work? Any idea? Mayroon akong nakita dyan na 15. Pwede kayo magbigay ng ilan? Gagamitin natin yung 10 minutes na yan. Doon sa lahat ng binasa natin, o kahit dyan man lang sa from 19 to 26, mayroon akong nakitang 15. Para tayo maging kagamit-gamit, maging expendables tayo ng Lord. Ano yung mga gagawin natin? Gentle to all. Okay? Umpisan muna natin sa Quarrel. 19. Dumating ka agad ng 24 ata yun eh. 19 muna. 19. Okay? Solid na foundation yon that the Lord knows who are His. Tuloy? Basahin niyo yung 19. That everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Yes! Para kagamit-gamit ka ng Lord, depart from iniquity. So let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Tanong ko sa inyo, ano ang kaibahan ng iniquity at saka wickedness? Ang iniquity, kasalanan. Ang wickedness, yung makasalanan. Ha? Layo ata. Ang layo ata. Ano ang kaibahan ng iniquity at saka wickedness? Ang wickedness, namumuhay ka sa kasalanan. Ang iniquity, kahit wala kang kasalanang ginawa, ang puso mo marumi. I see. Kaya nga, sabi ng Lord, titingnan lang ng isang lalaki ang babae na may kahalayan, nangangalunya na siya. Kasi in his heart, he has committed iniquity. So, kahit walang babae naman, pwede kang magiging adulterer eh. Di ba? Nakukuha nyo ang kaibahan. Pero hindi niya sinabing, depart from wickedness, but depart from iniquity. Kasi sabi niya, blessed are those who have a pure heart, for they will see God. So, iniquity is being, to depart from iniquity is to have a pure heart. Okay. Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness, sabi sa NIV translation. So, hindi po pwede na gusto mong magpagamit sa Lord, pero sabay yung paggawa mo ng iniquity or wickedness, hindi pwede yon. Okay, isa pa, cleanse yourself. Kasi sabi sa verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified, and useful for the master, prepared for every good work. In other words, without cleansing ourselves, hindi tayo magiging vessel for honor. Hindi tayo magiging ready for every good work. Nasusundan niyo po ba ako? Amen. Ano na lang kaya palagay nyo? Ba? Alam nyo kasi minsan ang tao, mataas masyado yung kanilang expectation sa pastor na mayroon nga akong pinuntahan, nagkakantahan sila, ako naman ay nakikisama para naman hindi sila maging aloof sa akin. At least makuha ko yung simpatiya nila ba? Sabi sa English na is, establish ka ng rapport. So, nakikisama naman ako, hindi ko naman kinukondem yung ginagawa nila. Nung ako kumanta, sabi nila, ay, huwag kang kumanta, pastor ka eh. Sila pwedeng kumanta, ako hindi. Ganun. Para pag sila ang gumawa, hindi masama. Pag ako gumawa, masama na. Hallelujah. Kasi nga, ang taas ng expectation nila sa isang pastor. So, ibig sabihin, kung hindi ko nililinis ang sarili ko, wala akong kwentang pastor. Ganoon din sa inyo. So, lagay ako lang. Okay? Pangatlo, sabi niya, sanctify yourself for the Lord. Ang sanctify is to set apart to a sacred purpose or to religious use. Na isang tabi ka.
kagaya in example noong Sabado, nag-adobo ako para nung Linggo, sabi ni Deds, Dad, ito bang adobo para bukas? So kapag niluto yan para bukas, ay, kung kakain ka, huwag mo namang ubusin. Para may baon pa tayo bukas. Nakasanctify yun. It is set aside, set apart for particular purpose. And that is what is meant by sanctified. So, hindi ka nagpapagamit basta-basta o hindi mo ginagamit ang sarili mo sa ibang bagay, kundi na-set apart ka, na-set aside ka for the Lord to use your life. Amen? Okay? So, to free from sin. Oo, sabihin nila, pwede ba yung pastor? Tapos sasabihin mo, there's nothing impossible. Tapos magtanong ka, pwede ba yun to be free from sin? Sabi nga, nakausap ko nung sis ko sa fraternity, yung nakwento ko sa inyong may asawa sa Pinas, worker siya sa church, nagtuturo siya sa church, tapos nagkakandak siya ng counseling, pero siya may boyfriend din. Hallelujah. Sabi niya, pwede ba yun, pastor? Akala ko ba, nothing is impossible. Tapos declare ka, I can do all things through Christ. Tapos pagdating sa free from sin, sabihin mo, ang hirap ata niyan. Ang hirap na ata niyan, kung ayaw mo lang gawin. Nakukuha niyo ako to? Okay, so if you serve God, you are trying to be a vessel of honor. Kaya ka nga nag-serve para maparangalan ang Diyos. So kung ang buhay mo, okay, if you are living a godly life or in wickedness, it does not make sense because you are not honoring God. Gusto mong magpagamit sa Lord para mag-glorify ang Lord, pero ang buhay mo taliwas, conflict. Nalilito ang tao. Teka, nalilito ako sa'yo. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Nagsiserve ka sa Lord para mag-glorify ang Lord, pero ang buhay mo, hindi mo gino-glorify ang Lord. Hindi na lang sila maniwala sa'yo. And that is true. Sabi nila, action speaks louder than words. Okay? So, 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Hindi ko tinatago sa inyo, lalo sa mga baguhan. Dati po akong nainom, nakikisama ako sa pag-inom, pero may panahon ng lahat ng bagay. There is time for everything. There is time to drink. There is time to abstain from drinking. Kung manatili kayo, it's up to you. Hindi ko kayo hatulan kasi akin na desisyon yun. May sarili akong reason kung bakit ako nakiinom. May sarili akong reason kung titigil, iiwas ako sa pag-inom. Pero hindi ko sinasabing, makasalanan kayo, hindi kayo makapasok sa paghari ng Diyos. Ako nga, minsan nakikiinom. Kuma, there's time for everything. Pero sabi doon, do all things for the glory of God. Malaman na nila, ay, totoo pala yung sinasabi ni Sister Rose, umiinom si Pastor Edmund. Wala akong tinatago. At least ako, hindi ako nagiging hipokrito na nagsasabi ako, I'm holy, I'm godly, kundi kung ano ako, kahit yung weaknesses ko, hindi ko tinatago sa congregation. At least ba na, hindi mag-expect yung tao, ang banal yung tingin ng tao sa iyo. Yun naman pala, si Pastor, hilig manigaw niyan sa bahay, Okay, so, unless we are sanctified, we can't be useful or full of use. Kung hindi ka na set aside, hindi ka nakatalaga sa Lord, hindi ka magiging useful. Pang-apat, be ready for every good work. Kasi nga, magiging expendable ka for common use, kagagamit-gamit ka, hindi ka ready. Sabi na nga John 7:6 kanina, your time is always ready. Tapos sabihin mo, saka na lang, Pastor. In His appointed time. Hallelujah. Gets what? So we can't be prepared for every good work because we are doing something else. Sa totoo lang. Wala akong tinutukoy, ha? Kung gusto niyo talagang maging kagamit-gamit sa Lord, well, this is God's word. Okay? Panglima, flee from youthful lust. Hallelujah. Meron akong kapatid na ako'y naiinis na napupwisit kasi ako friend of sinners ako. Kaibigan ko yung mga makasalanan, never na ako'y nag-condemn, nag-judge ng isang makasalanan, pero inis ako doon sa makasalanan na akala mo matuwid. Self-righteous. Kasi yung kapatid ko, nag-reunion nga sila last year, ako lang sa magkapatid ang wala, tapos reunion daw sila, kanyari, pero
puro away naman nangyayari. Galit na galit sa kapatid ko sa isang kapirasong lupa na magkano lang naman ang magiging share niya, mga 13,000 lang. Kung makamura sa kapatid namin, akala mo naman inagawan na siya ng bahay. Keso daw ginagamit pa, sinisiraan pa niya yung pagiging believer ng kapatid ko. Ayan ba ang mga anak ng Diyos? Yan ba ang mga nagtatights? Mga corrupt naman. Akala mo naman kung sino. Tapos siya, may 3 na siyang anak sa asawa niya, hiwalay. Naanakan ng Indian, pang-4 na anak. Ngayon, may puti na naman siya. Hallelujah! Kapal ang mukha mo. Nagkagalaiti talaga ako. Kung kailan tumanda, matanda sa akin yon. Saka pa nangiringting. Wala ko tinutukoy, ha? Sabi naman dyan, di ba? Free from youthful lust. Meron naman kasing, wala ko tinutukoy, sorry. Meron naman kasing may edad na, tapos umasta, akala mo bata pa. Feeling. Baka hindi na nga maka-boundary, isip lang eh. Wala ko tinutukoy. Pero yan ang ibig sabihin dyan. Ako, sa totoo lang, hindi na ako 21. Alam niyo na ibig kong sabihin, 41 na ako. Pero sa edad kong ito, hindi na ako dapat mag-google sa mga bagay na yun. Dahil kung kagamit-gamit ka sa Lord, wala ka na panahon sa bagay na yun. Hindi ka lang kasi nagpagamit sa Lord, kaya yung attention mo, yung lakas mo, napunta sa ibang bagay. Amen ba? Sa hirap ng sitwasyon ko, may oras pa kaya ako doon? May trabaho ka sa ospital, magpiprepare ka ng topic, at least 3 each week. Tapos, nakapagsulat ka pa ng libro, sa tingin nyo may time pa ako? Kayo nga, hindi nga wala ang time magbasa Biblia eh. Simple lang dumanat, ano? Wala akong tinutukoy, ha? Baka sabihin mo naman, pinipersonal mo ako basta. Ouch. So, Maraming face Pursue mo. righteousness, peace, joy, and love. 6, pursue righteousness. Pursue is chase. Pang-7, pursue faith. Love. Pang-8, pursue love. Pusin mo na yan. Hangarin mo, pagsumikapan mo, okay? 9, be pure in heart. So, hindi lang basta-basta mag-serve ka, kundi pure ang heart mo. Pang-10, avoid foolish and ignorant disputes. Halos ulit kanina. Then, kasi ang ignorant disputes or foolish disputes, they generate strife. Nagkukos lang daw ng awayan. Hayaan mo naman na, kung manalo sila sa akala nila sila tama, basta lang hindi magkaroon ng away. Okay? 11, a servant of the Lord must not quarrel. Nakakahiya. Lingkod ka ng Diyos. Ay, kilala mo si ganito? Oo, ba't mo kilala? Daming kaaway ni. Ay, sino ba? Verse 12, must be gentle to all. Hindi ka lang sa isang grupo gentle, hindi ka lang sa isang tao gentle, kundi you must be gentle to all. Okay? Able to teach. Unable to teach. Gentle ka na, able to teach ka pa. Paano ka magamit ng Lord? Hindi ka marunong magturo. Di ba? Pang 14, must be patient. Ang hirap maging pastor. Wala kang patient eh. Talaga naman. kung sa tingin niyo medyo rude ako kung pinipressure ko kayo na makaalis ng 8 o'clock ng Sunday, nararapat lang. Kung hindi ko gaganunin, hindi tayo makaalis ng maaga, ginagarantiya ko sa inyo. Maaga na nga na late pa. Pang 15, must be humble in correcting those who are in opposition. Why? Kasi if perhaps, God will grant them repentance. Maaring nakakapanggigil, nakakabanas, nakakairita, but you must be humble in correcting them. So that they may know So that they may know the the truth. Paano nila malalaman ang katotohanan kung sasabihin agad, kagaya ng ibang mga church, sabihin nila, ay, kayo, hindi kayo ligtas. May mga ganyan. May mga papasok sa pinto, mga born again, sabihin nila, ay, mga bantay pala kayo dito, marami kayong mga Diyos-Diyosan, hindi kayo ligtas. So tingin nyo, mako-convince kayo? Di ba, alam nyo may mga born again na ganyan? meron. Mga extremismo, maganda yung kanilang katuruan, pero ang approach hindi. So you must be gentle to all, so that they will know the truth. Those who are in opposition are out of their senses. Maliwanag yan, ang sabi ng verse 26.
out of their senses na sila, kaya sabi nila, kailangan mong iuntog para matauhan. Ay, huwag mo namang iuntog pag matigas ang ulo, lalong hindi yan pupunta ng church. Sabi pa ng verse 26, they are under the snare of the devil. Nasa bitag sila, so hindi sila makawala ng sarili nila, and they are the devil's captive. And then, they are in bondage to do his will. Ipaglaban talaga nila yung katuwiran nilang mali kasi captive nga sila eh. Hindi nila alam na sila ay nasa bitag. So kung hindi ka gentle, hindi ka patient, hindi ka marunong mag-teach, ano mangyayari sa kanila? They just go straight to hell. Willing ka bang magpagamit ng Lord? Amen. Challenge. Are you a vessel of honor? Wala na atang kausap. Are you for special use or common use? Common use, sure. Common use is pwede kang maggamit ng Lord araw-araw. Kung kailan niya gusto gamitin, available ka. None of the above. None of the above. Are you ready for every good work? Amen. Have you sanctified yourself for the Master? Amen. Naitabi mo ba, na-set aside mo ba ang sarili mo para sa Lord? Conclusion natin, John 7:6, then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. At isa pa, sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the Master, prepared for every good work. Amen. Topic po natin, Ito, God's expendables. Manalangin tayo. Lord God, hiningi po namin ang tawad ng aming mga pagkukulang sa iyo. Sa panahon na hindi kami ready, Panginoon, sa panahon na ang aming pong mga buhay ay nagamit hindi sa iyong kapurihan, kundi sa sariling mga interest lamang, Lord God. We pray, Lord, na magising kami sa katotohanan, that we could offer ourselves as a living sacrifice para magamit mo kami for common use, Panginoon, dahil sabi mo nga, our time is always ready. Kaya hayaan niyo po, O Diyos, na ang aming pong mga buhay ay maging kagamit-gamit sa iyong kapasanan. Gamitin niyo po ang bawat isa, O Lord God, nang sa ganon, in our own little ways, in your own little ways, Lord, hindi lamang sa araw ng linggo, hindi lamang sa araw ng Martes, Panginoon, magagamit mo kami sa araw-araw, Panginoon. With just a simple testimony, with just a simple sharing of your goodness done in our lives, Panginoon, marami pang taong makakilala sa iyo. Kagaya nga ng babaeng Samaritana in John chapter 4, with just a simple testimony or sharing of her encounter with the Lord, many of the people in her village believe in the Lord Jesus. Gamitin niyo po kami, Panginoon, kagaya ng pagkagamit mo sa Samaritan woman. Nang sa ganon, O Lord, many will come to know the truth and escape from the snare of the devil, escape from being his captives, and they will be captive to obey your will. Naalay po namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo po ito as your expendables. In Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat po. Yes.